Hello, magandang hapon po. Ating pag-usapan po sa ngayon ay itong patungkol sa development, kung ano nangyari ngayon patungkol dun sa impeachment na hinahangad at inaasahan at inaabangan ng mga Pilipino, mga kontraman o anti-Duterte. So sa ngayon, makikita natin ay ano ba nangyari sa ngayon. Ang mga naghangad na matuloy ang impeachment ay yung mga naghangad na feeling nila ay guilty na yung sinasakdal na si Sara Duterte. At feeling nila ay dapat nang ipagpatuloy ang pag-trial. Okay. So ngayon, nananawagan pa sila na people power na. So ang tanong naman, tama po ba yan? Hindi ba natin antayin muna yung June 11? Kasi nga, nagagalit sila kay Chis Escudero sa ginagawa naman ni Chis Escudero na dati, sinet niya ng June 2. Ngayon, sinabi niya na June 11. Ngayon, ano ba ang nagiging pangyayari sa katwiran? Ano bang konteksto sa likod nito ng pagpapaliban o pagpapostpone ni Chis Escudero? Number one, sinabi niya na may 12 mga ginagawang batas na dapat tapusin. At totoo ka naman, sa totoong kwento lang ng buhay, hindi ito maasikaso kung mag-impeachment kasi napaka-ubusin ang oras ng mga senador kung magkaroon na ng impeachment. So, kaya nga, gusto na tapusin ngayong linggong ito, ang lahat ng mga batas na tinatalakay nila bago magpatuloy sa impeachment sa June 8. Kasi pag magsimula na po sila ng impeachment sa June 8, sigurado ako, ladies and gentlemen, maubos yung oras natin mga Pilipino sa panonood. At maubos din ang oras ng mga senador at wala na silang panahon para mag-isip ng malalim para kung paano gagawin yung mga batas na sinusulong. At karamihan sa mga batas niya for second reading, third reading. So kailangan nila na matapos yung mga batas at tinataya ng administrasyon ni BBM na yung mga batas na yun ay mga importante pa naman ang mga batas na dapat ipapatupad. So, ibig sabihin, sa trabaho ng senador yun. Sa trabaho naman ng mga congressmen na sa ngayon hanggang June 30 pa trabaho nila, ay tatapusin din nila. May kaakibat din yan. So, kung hindi matapos yan at mag-umpisa na po ng impeachment, siguro naman hindi naman mahirap tanggapin ang katotohanan na hindi na mapapasa yung mga batas na yun kung magsimula ng impeachment. Total, parihuli na naman po ang epekto. Magsimula sa June 2 o magsimula sa June 11? Ano bang pagkakaiba sa dalawa? Isang linggo lang ang pagitan. Ngayon, itong grupo na nila ni Makabayan Black, sila ni Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, at saka si Congressman Raul Manuel, ay nagdidemand na talaga na dapat umpisa na. At actually, marami na rin sa hanay nila yung nagpoprotesta na. So, ibig sabihin, ang nangyari ay dahil hindi na nila mapersa si Chis Escudero na ngayon, although nangako pa si Chis Escudero sa June 11. So sa akin ngayon, kaninang tanong ko na bitin ay, anong pagkakaiba kung June 2 gagawin at June 11? Ang pagkakaiba po ay sa June 3 hanggang June 11 ay makakaroon sila ng opportunity o chance na magagawa pa nila yung mga batas. At the same time, makapagpatuloy sa impeachment sa June 11. Ngayon, ang tanong naman, kung June 11 magsimula, matatapos ba ito? Similarly, kung June 2 magsimula, hindi rin matatapos ang impeachment. Pareho din po ang sumatotal. Bakit po? Ano bang dapat gagawin na sinasabi ko na hindi kayang tapusin? Yung mga gagawin po kasi, una-una, magbabasa ng mga sakdal. At ang magbabasa niyan ay mga taga-House of Representatives. Ibabasahin na sa harap ng mga senator judges. Tapos pagtapos ng basa ay ipapalabas pa ng Senado ang kopya ng impeachment, ipapadala sa opisina ni Vice President Sara Duterte. At kung makarating doon ay papasagutin pa si Sara Duterte ng mga 10 araw at sasagot siya. So ano na yan? So pag pinadala mo June 2, June 3 ipadala. So 10 araw, June 13, lampas sa June 12. So pag sasagot pa rin ang mga prosecutor. So June 10, June 13 plus halimbawa 5 araw din sagot na June 18.
So, ngayon, ang natitirang araw bago mag-June 30, kasi pag June 30, tapos na po ang lahat. Wala nang gagawin. So, sarado na rin ang kanilang opisina. Ang opisina ng prosecutor at opisina ng House of Representatives na nagsulong ng impeachment dito ay sarado na sa June 30. So, ang tanong, makakaya pa ba? Kasi pagkatapos nun, nasasagot ang prosecutor sa June 18, anong kasunod? E di kasunod doon, magtatawag ng pre-trial conferences. So bago mag-trial, makita-kita sila, pag-usapan na ano ba mga ebidensya ninyo, anong ebidensya sa kabila, sino mga testigo ninyo, sino mga testigo sa kabila. So maglilistahan lamang po sila at ano ba mga issue ang ating bigyan ng resolution, sasagutin. Siyempre, number one issue dyan, yung whether or not si Sara ba ay guilty in either one of the 7 articles. Kasi kailangan lamang na magiging guilty sa isang artikulo para magiging guilty ang sinasakdal. So ngayon, may option din naman yung mga grupo ng mga prosecutor. Mamili sila sa 7 para mapabilis nila yung trial. So pwedeng isa lang gagamitin nila. Pwede rin ipresenta nilang ang 7 na yon. Pero tandaan mo, kapag patunay na kada artikulo ay magsusumiti ka ng isang grupo ng mga testigo para sa Article 1. Grupo ng mga evidences, ng mga dokumento para sa Article 1. Sa Article 2, hiwalay din. Kasi tandaan mo, ang Article 1, ang usapin dyan ay tungkol sa press conference ni Sara Duterte ay nagbanggit siya na siya ay ipinapatay ni BBM, ni Lisa Araneta Marcos at ni Romualdez Martin. At sabi niya, kung siya ay patayin, may kinausap na siyang tao na patayin din si BBM, si Lisa, at saka si Romualdez. Sakasakali siya ay patayin. So, ngayon, yan ang una. So, ngayon, dapat, sino ba mga testigo dyan? Siyempre, may mga testigo, sino ba mga pwede mga reporter kasi press conference yun. Pwede kung sino-sino pa. So, ano pa mga dokumento nila pa? Sa tingin ko, walang dokumento dyan, maliban lamang sa video, maliban lamang sa affidavits, ng mga sinasabi na nakatestigo ko, no? Testigo naman buong bayan, narinig naman ng buong bayan. Lahat-lahat, yan, narinig. Kundi, sa totoo lang, na usapin yun, kung iyon natitignan mo, ay labanan lamang ng argumento yan kung talaga guilty ba o hindi. Kasi kung ako naman tanongin mo, kung yan lang, pwede nang walang testigo yan, pag-usapan na natin yan, yan lang, kung ano lumabas sa video, yun ang pag-usapan natin. So, mabilis yun kung yun lang. At kung ako naman, ang judgment call ko, ay walang kasalanan si Sara doon, sapagkat po, ang pagbabanta po ay hindi naman mangyayari kung hindi siya papatayin. Tapos, kung papatayin si Sara at nangyari at napatay nga si BBM, si Lisa at saka si Romualdez o isa man lamang sa kanila namatay, sinong sasagot? Sa tingin mo ba makukulong mo pa si Sara kung patay na? Walang taong patay na makukulong. So, ibig sabihin, napaka-absurd ng akusasyon na yan na dahil lang dyan ay nawawala ng tiwala ng bayan kay Sara. Ibig sabihin, betrayal of public trust. Tinraidor ni Sara ang kwan. Yan, ibig sabihin, pwede yan sa kwan, ang testigo na lamang nila dyan ay yung mag-execute ng affidavit. Sino? Kailangan po na mag-execute ng affidavit si Bongbong Marcos. Hindi pwede sabihin na may kasalanan si Sara kung hindi mag-execute ng affidavit at kailangan titistigo si Bongbong Marcos sa pre-trial. Pupunta siya, dadalo siya. So, kasunod, titistigo rin dapat si Lisa Araneta Marcos. Kasunod, titistigo rin dapat si Martin Romualdez. 3 na yan. Sino pag ibang testigo? In other words, kung ngayon, isang araw ng araw-arawin natin ang impeachment, may ilang araw ang kailangan sa lang yan. Si Bongbong Marcos, isang araw. Sa hapon, o di kaya pag sunod, si Lisa Araneta Marcos, isang araw din. So, matatapos na pati si Martin Romualdez, isang araw din. Pagkatapos niyan, siyempre, may panibagong pag-artikulo to na naman. May ibig sabihin magdidepensa pa si Sara. Sino testigo dyan? Si Sara. Sino pa ibang testigo niya? Yung mga reporter na present. Yung mga kausap niya. So mga 10 lang na testigo, lalampas na ng mga 5 araw niyan, ubusin yan. Tapos Article 7 lahat. So you could just imagine how many. Tapos itong sa confidential funds number 2, article number 2. Sa confidential funds, ilang testigo kailangan? Yung mga testigo na nagbigay ng kada resibo, ilan yun?
1,000 mahigit ang resibo pinag-usapan dito. Si ilang testigo kaya ang kakailanganin para mapatunayan mo na yung mga testigo na yan, ay yung mga resibo na yan ay alias. Alias naman lahat yun. Wala namang totoong pangalan doon. Kasi confidential pa nga. Pag confidential, sikreto lang yun. Hindi mo pwede ibulgar yung pangalan ng nakatanggap na tao kasi binili mo ng impormasyon. Confidential. Walang magbibigay ng impormasyon kapag hindi confidential. Walang papayag na magbibigay ng impormasyon. Okay, so ilan yun? Mahigit 1,000 yun. So, sa tingin mo makakaya yung testigo doon? Paano mo papatunayan na alias ngayon o hindi alias? Tapos magpapatawag pa kayo ng Philippine Statistics Authority para patunayan na wala sa mga pangalan na yun ay nakalista sa pangalan ng mga Pilipino sa talaan ng ating National Archive o National Statistics Authority. So, inimagine nyo kung gaano karaming testigo. So, ang punto sa dito, hindi pa ako nag-uusap sa Article 3, Article 4, Article 5, Article 6, Article 7. Kulang 1 taon para matapos mo yung trial na ito. Kung tutuusin mo. Pinag-usapan pa lang natin dito, yung sinasabi ko pa lang, ay yung testigo lang nang nag-aakusa. Paano naman ang testigo naman nung nagdedepensa o yung sinasakdal? Siyempre, testigo din siya. Hindi pwede hindi. So, yan po ang ibig ko sabihin. Kung June 11 natin simulan, ay ganon din suma total. Maubos din sa June 30, hindi matatapos. Kasi hanggang June 30 na lang kayo. Kung June 2 tayo magsimula, hindi rin matatapos hanggang June 30. So, it is just an exercise in futility. Umiiyak tayo para sa isang bagay na wala namang laman. Parang gano'n ang nangyari. So, nevertheless, sinirespeto ko rin karapatan nila na magprotesta. So, may nagprotesta nga. So, yung mga nagprotesta po, ay kaklaro ko lang yun doon sa mga grupong tinatawag na makabayan. Ayaw ko tawagin makakaliwa. Makabayan. So, ipapakita ko lang siguro dito para mapatunayan ko lang na nagmamarcha na sila, nag-aklas na sila. Ipakita ko po yung footage galing sa billionario.com. Ito. Hiramin ko lang muna, billionario.com. Ayan. I-play natin. Kabataan. Meron po. Yung mga kabataan yan, na ginagawa po nilang aktivista. So, yan sa ang tawag sa kanila ngayon ay progressive. Pakita ko lang yung convict Sara. Yan ang mga kanila. Ano pa bang iba? Maraming ito, pakita ko mas maganda ito na footage. Yung pangalawa, may sigawan talaga dito. Yung kanina nangyari ito. Share screen. Ito. Pakinggan natin ito mga nagprotesta. On the gates shouting to convict VP Sara now. They denounced the delay, saying it's been months since the House transmitted the articles of impeachment back in February. They argue that conviction can only happen once the Senate convenes as an impeachment court. It was originally scheduled today, June 3, per Senate President Chis Escudero's earlier proposal, but that was moved to June 11, the last session day of the 19th Congress. Escudero says the delay is to prioritize 12 urgent bills and confirmation hearings for cabinet officials. But that move has drawn criticism. In an ex-post, former Akbayan representative and vice presidential spokesperson Barry Gutierrez called the delay a flagrant violation of the Constitution. He stressed that holding the trial is not optional. Anyway, yung mga argumento nila, ano lang yan puro argumento na lang na wala namang laman. So anyway, the reality is, katotohanan naman na mayroon pag nag-appoint kasi si BBM pa ng 26, kung di ko magkamali, 26 na kabinete. Lahat yan dadaan sa confirmation hearings ng Senado at saka ng House of Representatives. Dahil dyan, maubos ang oras. Isang tao, papatawag yung isang in-appoint. Gaano kaya katagal? Maubos. Halimbawa, patawag ipatawag si Secretary, si Darlene Berberabe. Gaano katagal yan ang hearing? Tapos may kukontra, ipatawag kung sino-sino pang bagong in-appoint. Yung in-appoint si Lotilla, in-appoint sa DNR, ang daming balitaktakan yan. So, ibig sabihin, it's very clear, it cannot be denied na kailangan din tapusin itong mga urgent bills. Alam mo bakit? Patapos na nga June 30 ang Kongreso. Pag hindi nila aksyonan, yung mga naka-second reading na at subject to the third reading na mga batas ng panukala, ay
Wala na, sarado na yan. Tandaan mo, sa rules ng House of Representatives at saka sa rules ng Senado, iisa lang ang kanilang batas. Na kapag ang isang panukalang batas ay hindi natapos, basura na lahat yan. Isasampa mo naman sa panibago. So, yan po, kaya kailangan tapusin yan. Anyway, kung gusto talaga nila, issue pa naman yan kung talagang magpatuloy o hindi sa kasunod na Kongreso. Which is, to my mind, nagsabi na ko sa opinion ko, sa legal opinion ko ay hindi na ba kaya magpapatuloy. Hindi na po pwede. Anyway, in exercise of infutility na ang lahat na ito. So, yan ang pang masasabi natin. Ang isa pang napupunan ko rito ay, para bagang ang lahat na nagrarally dito ay tinatawag na lang guilty na si Sara. So, wala nang ibang gagawin, i-convict na lang. Mayroon ba tayong sabihin na trial na i-convict agad? Hindi, kaya nga may trial eh. Subukan natin, tingnan natin mga ebidensya, kaliwat kanan na ebidensya. Tsaka natin masasabi kung talagang guilty o hindi. Pero yung mga nagtatrial na yun ay mini-mislead. Niluluko ng mga organizers. Sasabihin, guilty Sara, kailangan i-convict na, convict. Eh, paano convict? Wala pa nga trial, convict na kagad. Yan pinaka-problema dyan. So, with that, with due respect, no, in-explain ko lang na useless din kung mag-trial sa ngayong June 2 at mag-trial ngayong magsimula ang impeachment proceedings sa June 11. Kayon, hindi pa natin pinag-usapan yung debate na pinakamatindi, ikakain ng oras. Ano yung debate na yun? Yung debate sa gitna ng nag-akusa at inaakusa. Ang unang pag-usapan nila ay yung tinitingnan ko yung verification na tinatawag. Ang tanong lang doon, nabasa ba at naintindihan ng bawat pumirma ng mga congressman ang kanilang impeachment complaint? Kasi pag lumabas na mas mababa pa sa tinatawag na numero na 1/3 o 106 na congressman ang hindi nakabasa, ay wala na. Automatic na yun na dismiss ang kaso. Kailangan kasi 1/3 ng dami ng congressmen na pumirma. Ngayon, kung ang bilang ay 215 sa ngayon, kung matagpuan pala yung 100 plus doon, mga 200, o sabihin natin 150 ay hindi pala nakabasa at hindi naintindihan. Kailangan kasi nabasa at naintindihan. Yan ang unang issue lang, napakahabang debate yan. Kulang ang 1 buwan dyan, kulang ang 2 buwan dyan sa palitan ng sagot. So, ibig sabihin talagang useless din na ipagpatuloy natin sa June 2 o sa June 11 ang kasong itong impeachment. So, pangalawang debate dyan, yung pinakamalaking debate rin, yung jurisdiction. Meron pa bang authority yung impeachment court na magtanggapin pa ang kaso, ipagpatuloy? Yan ang pangalawang tanong niyan. Ang debate niyan, siyempre, 2 partido yan. Yung una, which is kung saan ako napunta, ang argumento ko po ay wala ng authority ang impeachment court na magpatuloy pa magtanggap ng kaso. Sabi ko nga una, verification pa lang. Pangalawa, jurisdiction. Pwede bang itatawid mula sa ngayon na Kongreso na 19th Congress ang tawag, na Senado at saka House of Representatives, papunta sa 20th Congress na bagong halal na mga senador na 12 plus yung 12 na dati at saka yung sa side naman ng House of Representatives, lahat dyan ay bago na mga congressmen. Ang ibang bago na yan ay yung nahalal ulit, pero bago pa rin sila sa paningin para sa Kongreso na tinatawag na 20th Congress. So, yung mga argumento dyan na maglaban-laban, number 1, mayroong pa bang authority to prosecute yung 20th Congress na House of Representatives? Pag sagot ko dyan, wala na kasi ang authority to prosecute nandun lang yung sa 19th Congress. So, patay na po ang 19th Congress, hindi yung 20th Congress. Kaya may nagtatanong din dito, paano kung namatay piskal? Hindi naman pwede magpalit yung piskal. Hindi po simpleng piskal ang pinag-usapan dyan. Ang pinag-usapan dyan yung opisina ng piskal. Ang piskal ng 19th Congress ay patay na. So, hindi na pwede mag-akto ang mga piskal ng 19th Congress. Ang piskal ng mga 20th Congress ay nang dapat mag-akto. Ang problema lang ay walang authority ang 20th Congress sa pag-prosecute kasi ang nagbigay ng authority to prosecute ay yung 19th Congress. Yan ang number 1 na argumento dyan. Number 2 na argumento dyan ay bagong Senado naman yung 20th Congress. Kahit sabihin natin continuous dahil may natirang 12. But then it is
a fact of life na 12 lamang ang senador na natitira, which is only 50% of the entire number. Ang entire number is 24. So kung 24 at 12, hindi magkaroon ng majority anytime. Hindi ito kagaya sa US Senate. Sa US Senate ay anytime, ang hinahalal every 2 years ay 33 na senador lamang. So may natitira na 67 senators. Kasi 100 yung senator sa US. Kaya continuous at pwede umakto ang US Senate. Sa US Senate kasi nangyari na yung next number ng US Senate ay siyang naglilitis sa mga kinainumpisa ng Senate ng bago mag-Congress. Which is continuous at majority, may quorum sila. Kaya tuloy-tuloy. Sa atin naman, walang quorum kasi 50 lang. 50% lang. So, 24 senador natin, 12 pahalal, 12 natitira. So, 13 ang minimum na quorum na kailangan. So, dahil walang quorum, hindi siya pwede mag-acto. It is not authorized. So, andyan naman sa kaisipan, kasama sa argumento yan, ng mga pabor kay Sara, na power cannot be presumed. Hindi mo pwedeng ipapalagay mo lang, mayroon palang kapangyarihan. Hindi po. Kailangan may actual na batas o constitutional law na nagbibigay ng kapangyarihan. Hindi mo pwede sabi-sabihin, may kapangyarihan pala ako. Hindi po. Kung lahat ng alanganin, kapag lahat sa mga bagay may gulo sa pag-iisip, kung ano ba talaga ang interpretasyon, lahat po yan ay nire-resolba pabor sa akusado. So, kaya yan po ang mga sinasabi ko lang na balitaktakan na mangyayari. Na ilang buwan, 6 hanggang 6 na buwan, hindi pa matatapos yan. Sapagkat po yung paggawa pa lang ng desisyon, ang magdidesisyon dyan po ay lahat ng Senado, lahat ng mga senador. Kaya ba nila magdesisyon sa loob ng 30 days? Yan ang tanong. Kung hindi nga kaya ng mga judge yan, ng mga justice ng Supreme Court hanggang ngayon, ang tanong, ang petition sa laban sa impeachment ay hindi pa na-desisyon na ng Congress, ng Supreme Court. So kung ang Supreme Court hindi nila kaya, with more reason na magagaling na nga yung Supreme Court justices, with more reason na mga senador hindi naman binuo para magiging judge. So hindi sila marunong sumulat paano desisyon. Kumbaga nagtatanong-tanong pa yan kung paano. So hindi sila tatagal. So the sum total here is ay walang kwenta ang panawagan. Unang-unang panawagan nyo ay mag-umpisa na i-convict si Sara, hindi mag-umpisa na para i-trial si Sara. Ladies and gentlemen, hindi pa po convicted si Sara. Maaaring nagkamali pa kayo. Kung ako tanongin nyo, ang mga ebidensya na binipresenta nila laban kay Sara ay puro mga nothing, wala. So, kagaya ng una, sabi nung papatay si BBM, wala nga mangyari lang pagpatay na si Sara. Kung patay na si Sara, hindi mo na ma-impeach kasi patay na. Kung mapatay si Sara para mangyari bago patayin si BBM, si Lisa o si Marcos, Romualdez, ay hindi mo naman may ibilanggo ang patay. So useless, yan mga kabulukan, mga illogical na kaso na ginawa ninyo. Pangalawa, yung confidential fund. Alam na ba natin bakit mo tawagin confidential? Tapos, sisisihin mo yung tao na nagbigay ng resibo confidential, alias lang pangalan. Walang kasalanan dyan si Sara, sa totoo lang. Patunayan na kung may kasalanan si Sara kung ginamit ang confidential names, pagkatapos nakita mo mismo na binulsa ni Sara yung pera. Yan lang po, the only way for you to say na convicted at guilty, dapat i-convict si Sara, dapat sabihin guilty siya, ay kung nakita, may ebidensya ba tayo na pagkatapos na mag-issue ng Mirigris Piatos, yung pera bang yun ay napunta ba kay Sara? Sapagkat otorisado sila magbigay ng resibo ng alias dahil confidential o secret funds yan, ay alamin mo muna kung talagang binigay sa mga trabaho ang pera. Sa ngayon, wala pa ako nakitang ebidensya na naibulsa ka ni Sara. So, hindi ko naman sinasabi na wala silang ebidensya, pero aking kinikuha yung salita mismo ni Congressman Paulo Ortega na hahanapin pa nila kung saan napunta ang pera. With due respect, hindi po nyo pa nga alam kung saan napunta ang pera, tapos mag-akusa kayo. So you have no reason to say that guilty si Sara. Sa totoo lang, sa ganun sabi. O pagkatapos naman, sa 3 envelope naman binigay, sinabi ni Sara dito, may video siya pakita na galing kay Lisa Araneta Marcos yung mga envelopes niya at pinapaabot para yun sa mga bidding-bidding. Na hindi naman kasama sa akusasyon kay Sara yung bidding-bidding. Kaya pag sinabi mo na nanuhol ka, kailangan may ipakita mo na yung sinuhulan mo ay nangyari na. So, ibig sabihin, may kontrata ba si Sara nakuha? Sa pagbibigay niya, kung suhol man yun.
Yan ang hindi pa ninyo napatunayan. So napakaraming usapin. Hindi ko sinasabi na talo na kayo. Hindi ko rin masasabi, pero hindi ko rin masasabi na guilty si Sarah. Ang masasabi ko lang sa na sigurado ako ay balitaktakan ang haba yan ng labanan. So, sa akin lang, ang conclusion ko dito ay hindi tama po yung people power. Antayin natin muna. Tingnan natin sa June 11 kung ano mangyayari. Hanggang dyan lang muna ako at maraming salamat po sa mga nakikinig.